Guys, madami yan. Yung mga nagpipidos papuntang sa taas. Nandito tayo sa may Ermita, Manila. Ito po ay kabaan ng Padre Paura Street, Mabini, Ermita, Manila. Guys, yun. Makikita ninyo ang daming mga OFWs. Sila yung mga paalis ng bansa na bago umalis kailangan dadaan sa tinatawag na pre-departure orientation seminar. Ayan. Makikita natin Makas. Okay guys, no? Bago yan sumalang dyan sa pagpipidos, dumadaan ng ano yan, proper screening ng mga security guard bago pagdating sa taas. Ang maigpit. Mamaya aakyat tayo sa taas at maglilikod yan. Sir, magtatanong muna ako. Ano pala ang pangalan mo, sir? Regimar, sir. Regimar. Regimar. Anong apelyido, sir? Cosete, sir. Ha? Cosete. Lo City. Anong bansa ka, sir? Hindi, asawa ko, sir. Ang asawa mo ang problema. Oo, sir. Masakatan. Akala ko ikaw. Okay. At least, naka-experience ka. Ikaw, OFW ngayon. Siya, ang asawa mo, nasa abroad. Ikaw nasa Pilipinas. Dahil ikaw ay OFW naman. Ito, for the first time na nangyari sa buhay mo, bilang isang OFW, first time, Yes, sir. ang asawa mo, nandun pa rin sa labas ng bansa. Ayan, ngayon, ang ikwento ni sir, para magiging handa kayo sa inyong pag-alis. No? Bago kayo umalis, dapat pag-isipan niyo ng maigi. Kasi hindi lahat, no? Katulad ni sir, wala ka pang balak mag-abroad noon, sir? Wala, sir. Siya lang, anong trabaho niya sa labas ng bansa ni misis mo, sir? DH. DH. So, nakailang taon na siya sa labas ng bansa ngayon, sir? Sa ako, sir. 7 years. 7 years na. Oo. Hindi pa rin umuwi ng Pilipinas? Wala pa rin. Nagpapadala siya habang ikaw na sa Pilipinas, sir? Hindi, sir. Hindi siya nagpapadala. Nung may anak kayo, Meron po, sir. ilan ang anak niyo, sir? Dalawa, sir. Dalawa. Kasal kayo, sir? Yes, sir. Kasal kayo. Opo, sir. For the first time niyang umalis, hanggang ngayon hindi umuwi ng Pilipinas. Hindi, sir. Ano ang naging problema, sir? Sa lalaki niya, sir. Na ibang lahi. Pwede kang, kung hindi mo kayang tiisin, sir, pwede mong ipatuloy ang luha mo. Pwede kang umiyak, sir. Oh. Guys, si sir, ang problema niya, asawa niya, nagkaroon ng relasyon sa labas ng bansa. Tama, sir? Ilang taon bago mo malaman na siya ay may ginagawang 4 years, sir. 4 years. Oo, sir. Tapos, hindi siya nakapagpadala sa pamilya mo? Hindi, sir. Hindi? Hindi. Anong trabaho mo sa Pilipinas, sir? Labor, sir. Na labor, construction. So, natiis mo, sir, nasa loob ng 7 years na naghiwalay kayo. Kasal kayo, hindi? Kasal po, sir. Kasal. Tapos, ganun ang nangyari. Paano mo masabi, sir, na talagang may lalaki siya doon? May nagpadala sa akin ng picture niya, sir. Nagpadala ng picture? Naniwala ka naman nung magpadala siya ng picture? Oo, sir. Kasama yung lalaki. Nandyan? Yes, sir. Okay. Grabe, no? Tapos, Mas inuna niya. may contact ba kayo, sir? Nagtatawagan ba kayo? Hindi na, sir. Pero nung umpisa pa lang, sa loob ng 1-2 taon, Okay pa naman. okay pa kayo. Pero wala kang nahalata doon? Habang kayo ay nag-uusap-usap, wala kang nahalata sa kanya? Yung pangkasa, sir, dalawang amo niya, sir. Isang doktor. Ang dalawang amo niya. May nagsumbong sa akin ng taga sa amin din, sir. Na, may tumakas. OFW, kasama yung doktor, sir. Doktor. Oo, sir. Pero iba na naman yun, sir. May doktor. Ibig sabihin sila ng doktor. Sir, parang sir, na sila. Nagsarili silang dalaw, tapos nahiwalay din. Niwalay din. Tapos may kasunod na naman.
May kasunod, sir. Yung ngayon, sir, nung pandemic. Pero sinong nauna kayo? Wala, sir. Kayo ang nauna. Nagtokan lang ako, sir. Nag-exam ako nun, sir. So ngayon, anong nangyari, sir? Hanggang ngayon, wala na. May contact pa rin kayo, wala na. Wala na, sir. Tinanggal ko na, sir. Tinanggal. Ikaw may asawa ka ngayon? Wala, sir. Wala din. Ilang taon ka bago magdesisyon? Maganda palang asawa mo, sir. Pula-pula ang ano. Kaya naghanap din siya ng... Sinungaling pa sa amin, sir. Nagsinungaling pa. Oo, sir. Sabi niya may sakit daw siya. May sakit daw siya. Leukemia, sabi niya. Mm. Yung pala binugbog na, sir. Binugbog ka ng kabit niya. Kita nyo? Ito nagbog, sir. Yan ang bumugbog. Oo, sir. Wala siyang makapot na pera. Kaya yun. Tapos si mother ko naman, sir, Spain, galing Spain. Nagpadala siya to mata. Ang palamot niya, yung pala lang bili lang ng cellphone ng lalaki. iPhone 15 Pro Max. Mas tinunod niya pa yung lalaki niya kaysa sa anak niya. Na birthday niya din ng June. June din birthday. Yung anak mo, hindi lang naman nakatikim sa pinaghirapan niya. Hindi man lang. So, ano ginawa mo sa naramdaman mo noon nung ikaw ay... Sir, sabi niya kasi na kung wala daw kami tinulong sa kanya ng Madam Protek. Ni piso, sabi niya sa akin. Ni piso. Sabi ko sa'yo, ang tapat na buwan ako sa akin. Ang pinapadala niya, sir, yung ulam niya. Sa mga magulang niya. Pero nung kasama kayo sa Pilipinas, may trabaho ka, tuloy-tuloy tumutulong ka naman. May trabaho naman ako, sir, pero biglang tuloy-ulit yung nag-schooling ko ng criminology, sir. So, after ng schooling mo, Sir. natapos mo, Natapos ko lang, sir. ba't hindi ka nagpulis? Hindi pa nakapasa, sir. Hindi ka pa nagpasa? Ang dami ka nang nabaril ngayon. Ang dami ka na sanang nabaril ngayon kung pulis ka na. No? Tawag naman, sir. Huwag naman, huwag. Okay. So hindi, ano, ang naramdaman mo noon nung wala siyang pakialam sa buhay niyo? Sa anak mo? Masakit naman. Sakit, Sobrang masakit. sakit, sir. Sabi lang ni mother, hayaan mo na So ngayon, ang pag-alis mo, anong purpose mo? sa concept, sa pag-aaral ng mga anak, sir. Pag-aaral ng mga anak. Mabait po siya. Mabait po siya. Yan ang katangian ng mga lalaki na dapat tularan. Wala siyang asawa. Oh, yun, di ba? So still single. Available. So, Hindi pa rin, sir. sige, sir. So anong masasabi mo, sir, dito sa mga kasamahan mo? Ikaw ay alis. Anong ma-advise mo? Pwede bang gayahin nila yung ginawa ng asawa mo doon o hindi? Anong masabi mo? Ikaw, gagaya ka rin ba sa ginawa niya doon? Hindi po, sir. Hindi na. So anong sasabihin mo, sir? Masabi mo dito sa mga mga Tao para sa pamilya. sino ako? Sila. Sila. Magtrabaho lang sa pamilya. Focus na lang. Focus na lang. Huwag nang mga lalaki. Huwag nang babae. Focus, sir. Oo. Eh paano, binibigyan ko kayo ng number mamaya lahat eh. May iba dyan, nagbabago yung isipan. Dapat stick to one. Tama? Oo. Hindi ka umiyak noon nung naranasan mo ganun, unang nangyari sa buhay mo. Hindi ka naman nakataramdam ng parang sama ng loob at halos parang gusto mo ng iba kasi gusto ng iba mag-suicide na, tapos iyak na. Tapos yung katawan na ganyan, hindi na ganyan naging ganito, no? Diba nagbago ng buhay, no? So thank you, sir. Maraming salamat. Yan lang ang mga advice mo, sir, sa mga Maraming salamat. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kumamay ko na swerte to. Okay. Kung mayroon pa, wala na? Okay, wala na. So guys, yan po si sir. Anong pangalan, sir? Anong pangalan? Regimar, sir. Regimar. Anong apelyido nga, sir? Jose. Jose. Rosity. Siya po si Regimar Rosity, no? So, maraming salamat, Mr. Regimar Rosity, sa kwento ng iyong buhay at yung mga naging karanasan sa iyong asawa na patuloy ngayon nagtatagumpay sa labas ng katulad. No? Tagumpay asawa mo. Tagumpay, pero kailan nakakaranas siya ng pananakit, no? No? So sa mga kababaihan dito, sir, swerte mo. May matatawagan ka. Mas may tindi pa sa gutom na dinanas niya sa Pidos. Tama? Kasi mula kaninang umaga,
Hanggang ngayon walang lunch. Akala niya, problema na talaga. Pero ang na-experience niya, mas mahigit pa pala pagdating sa labas ng bansa. Kaya nung maisipan niya, binuksan niya yung YouTube channel na yun. At ang pizza, naalaala niya pa. May 15, 2025. Nung makita niya yung pizza na yun, pinindot niya. Ang una niyang nakita, yung mukha niya. Bakit? Dito pala siya nagpidos. Kaya itong YouTube na to, bukas, kayong lahat ay nasa social media na. Ano? Sikat ka na bukas, sir. Kaya sa mga gusto matulog, pwede matulog. Pero siguraduhin mo lang na ikaw ay makakatulog. Kasi dito, sa part na to, hindi na ako gagamit pa ng projector. Kasi pag gagamit ako ng projector, mas lalo lang tayong matagalan. No? Ngayon, Mr. Sam, ano ba talaga ang pinaka-part mo? Welfare assistance just in case of emergency. Pero ang una kong itanong, lahat ba mayroon kayong cellphone? Mayroon? Para mapabilis, shorten ko lang para mapabilis tayo. Dahil may cellphone kayo, dahil mahilig kayo manood ng YouTube, i-search nyo kung may data kayo, yung YouTube channel. Thank you. Nakita niyo? Saan natin siya? Nakita niyo ba? Nakita niyo? Nawala bigla. Nawala bigla? Ito, nakatrabaho sa... Isa po ako sa founder. International po yun. Siyempre ano? Akala mo kanina, barangay tanod lang, no? Oh, yan. Ha? Ah, talaga? Okay. Maya, malaman nyo. I-open nyo rin, i-subscribe nyo yan. No? I-open nyo yung Kaagapay Space. Tingnan nyo. Kaagapay Space. Ang galing nito ng mga researcher na to. ACTV. Kaagapay Space ACTV. Sierra Charlie Tango Victory. Yan. Makita nyo dyan, di ba? Kaagapay Space ECTV. Dalawa na, sir. Dalawa na. Makita mo dyan nakasalamin kulay itim. Nakasombrero kulay itim na parang cowboy. No? Na may face mask. Yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, subscribe nyo. Bakit? Dahil pag i-subscribe nyo yun, lagi kayong updated sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. No? Makikita nyo dyan. Sabi na kanina, sir, parang ano to siya. No? Malalaman nyo mamaya. No? Ayan. Ako yan. Nakita mo na? Mga ma'am, nakita nyo na? Yung dalawa na, sir. Yan. Sa akin yung isa. No? Yes. Bago lang yung isa. Yung bago lang yung isa. Nakiusap, sir. Kasi may programa naman tayo sa radio eh. No? Sabi ko, sige. Yan. Okay? Bago lang yung isa. Ngayon, Oo, kaya niya. yan. Tsaka yung... Kita nyo na, di ba? Kala nyo, pinis-pidos lang, no? Kala nyo, pinis-pidos lang. Okay. Ako po yun. Ako po yun. Kaya ako magtatanong ng ilang katarungan sa inyo. Ito ay naayon sa batas. Dapat magiging aware kayo. Kung kanina 100% naman ang excitement nyo sa napag-usapan natin, kamusta naman kayo ngayon? Okay lang? Okay na, sir. Sa papanggitin ko, ilang katanungan lang. Kung 100% ang excitement nyo, at pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Bawat excitement mo, 20%. Pag may nangyari sa'yo, sa katanungan ko, magbawas ako ng 20%. 5 times na magbawas ako. Yung 100%, kung naubos, nabawasan ka ng 5% bawat may nangyari sa'yo, ubos ang excitement mo. Kaya ngayon, ako'y magtatanong. Kasi nandito ng Espidos, tama? Una-una, magpasalamat ako sa inyong agency. Magpasalamat din po kayo. Dito kayo pinadala. Ang ibig sabihin, gutuman, ganun naman lahat ng Pidos eh. Ang ibig sabihin, karanas kayo ng gutom dito, hindi katulad talaga ng iba kasi iba, umabot ng alas 3. Akin, pupusin ko ng maaga.
Pasalamat kayo sa inyong agency. Bakit? Mahal kayo ng inyong agency. At kung may marinig kayo sa akin, nakatakot-takot, hindi ibig sabihin, banggitin ko yan para takutin kayo at para umayaw kayo sa trabaho. Dapat mas lalo pang tatagan at tibayan niyo ang kalooban niyo. Tama? But, ang pagiging buhay OFW ay hindi masarap. Totoo? Example? Kaya ako'y magtanong ngayon. Magtanong. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Kapag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay. Mayroon? Ang nakapag-sign ng kontrata, pailan-ilan lamang. Thank you. Nakapag-sign kayo ng kontrata. Good luck. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Guys, kailan malaman ng isang OFW ang kanyang pinakasukan? Dahil nandito ka na yun. Ito ay naayon sa batas. Maginig. Pasalamat kayo sa agency. Sa ibang pilos, hindi ito maririnig. Sa akin nyo lang marinig. Ang importante, may protection ka just in case of emergency. Paglabas mo pa lang dito, magiging handa ka na. Tama? Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Guys, dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata, bakit kami wala pa? May ibig sabihin, kung 100% ang excitement mo, bawas na nga 20%, ang natira sa excitement mo ngayon is 80% na lang. Tama? Sabi ng iba dyan, ganun ba? Kaya nga grupo pa naman tayo, dito tayo ngayon. Tapos pareho pala tayo, walang pinirmahang kontrata. Nasa batas po yan. At dapat, bakit kailangan ka na magpidos? No? After magpidos, dahil ka na pag-sign ka ng kontrata, dapat siguro din makaalis ka na. Tama? Kasi ang isang OFW, hindi lang siya dapat nakapag-sign ng kontrata, hindi lang siya nakapagpidos. Dapat, after ng pagpidos, sisiguro din makaalis na siya. Dahil nasa batas, ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior dapat na i-deploy na siya. Ibig sabihin, wala ka na dapat sa Pilipinas ngayon. At dapat kumikita ka na ngayon. At dapat wala ka na sa iyong inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba, oo nga, bakit kami nandito pa rin? Kaya dapat 60, 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply at nabisan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Kung nangyari sa iyo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 60%. Dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpilos na kapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad pa ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary, bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. Kaya kung kanina, no, kahit anong sigaw ko dito, bumibigay ka pa rin, pwede yun sa part ko dito sa module. Pero pag dito, sa usapan na to, normal lang. Gustuhin mo mang maturog, gustuhin mo mang tumawa, hindi mo na magawa-gawa. Bakit? Hahatakin man ang iyong mga mata ng antok, hindi mo pa rin magawa. Bakit? May nangyari na sa'yo. Tama? Kaya dapat sisiguraduhin makaalis ka na. Kasi hindi ka lang nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Nabanggit ko na ba kanina yan? Ah, nabanggit. Okay. Dapat equivalent of 1 month salary. Tama? At pag nagbayad, saang lugar dapat? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sige nga. Sa McDo? Tapos sabi ng iba, oo nga, sarap ng kainan natin dati nung nagbabayad tayo, no? Pinamerienda tayo, no? Oh, sarap, no? Naalaala mo, no? Kumain kayo sa Max, no? Kung saan-saang restaurant.
Saan ba dapat? Sa bangko, sabi ni sir. May point ka, sir. Ang iba sabi, sir, sa GCash. Dapat wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Malinaw? Sabi ng iba dyan, ha? Agency. Bakit kami Jollibee? Sabi ni isa, at least, pinamirinda tayo. Ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. Hirap, no? Kaya pagdating sa part na to, kadalasan mayroong lumalabas. Guys, kunyari magsisiar. Pero ang ginawa, tatawag pala. Ma'am, bakit ginawa dito sa amin? May alam pa kayong papidos-pidos. Wala naman kung pinimahang kontrata. Tapos ang laki pag kinuha niyo sa amin, wala pang resibo. Maginaw, sir. Ginaw? 20% na natira. At dapat, pag nagbayad ka ay may kaukulang resibo. Malinaw? Resibo. Dapat may resibo. Guys, kung wala kang resibo, tapos na ang maligayang araw mo. Sabi ng iba, oo nga. Ako wala din. Ubos na. O, ang tanong. Dahil nangyari sa inyo, anong naramdaman nyo? Di ba katakot-takot? Grabing kaba at sobrang nervous. Na sobrang saya. Tama, sir? Sobrang saya. Anong saya? Ang tanong. Isigaw nyo. Isigaw nyo. Yung pinakamalakas na sigaw na parang galit na galit kayo. Ang tanong. Tuloy, hindi. Tuloy! May na! Tuloy, hindi! Tuloy! Saka! Tuloy! Saka! Tuloy! Guys, tuloy. Ang tatapang nila. Grabe! Yan ang mabayani. Palaban. Hindi lang masipag, tibay ng loob, buo ang loob, matapang at palaban. Tama? Pagdilip ako sa inyo. Sir, tuloy? Tuloy ha, sigurado. Tapos na. Mr. Sam, bakit mo nabanggit yan? Kasi binanggit ko yan dahil yan ang naayon sa batas. Pag nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Guys, habang buhay na pagkabilanggo pag nahuli. No? Kaya kung mayroon dyan, nangyari sa'yo, inform mo agad ang agency. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency, kawawa ang agency, guys. Kaya dapat i-inform yung agency. Maawa po kayo. Hindi mo alam, nag-apply ka ngayon, maayos ang proseso. Pero ang iba dyan, isang agency lang, ginamit pa ng iba. Pati kayo, apektado. I-inform ang agency para hindi sila madamay. Bakit? Pag nadamay, hindi mo na-inform, nahuli ang suspect sa labas, patay kausap mo sa loob ng agency, maring makulong habang buhay. Bakit anong kaso? Accessories of the crime. Malinaw? Mr. Sam, bakit? Alam mo yan. Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa tong pidos. Pidos doon, pidos doon, pidos doon. Puro lang pidos. Wala pa to noon. Ako'y nasa serbisyo na. 2 dekada na po. Mahigit. Kaya kung marinig kayo dati,